So yun, magandang araw po sa inyo. Ayan, update ko po kayo yung sa bahay po ng ating kambing ngayon. May ano na po sila. Mayroon na po silang bahay para po sa darating na tag-ulan is hindi sila mababasa. Ayan. Wala sila ngayon. Saan mo nilagay? Likod. Sa likod. Nasa likod sila. Nakakara sila dito sa kulungan. So, ayan ang ating kulungan. Pero bago ang lahat, gusto ko munang i-shout out yung ating Uncle Chris. And ito po yung kulungan po ng ating kambing, Uncle. Ayan. Ito yung pinagkusuyo ko sa aking kapatid. Yung dalawang kapatid ko yan. Ginagawa po nila yan. And then kay shout out kay Kuya Jason and kay Jess Lapid. So shout out din kay ang aking pamangkin, kay aming Sophia. Ayan, shout out Sophia, continue vlogging. Ayan, na shout out na kita. So ayan, ito yung ating kulungan. So okay na rin yan, meron silang masilungan. Tapos ito yung hindi nila natapos kasi wala na silang time. So and then ito yung bagong pisa nating manok. Yan, may 7 siya na pisa. Tapos yun din, walang screen. Yan, kulungan din yan. So ito yung plan natin na itutuloy pa. Kasi pwedeng ayan yung ating bagong anak din na si Mingming. May dalawa siyang anak. So ngayon naman, magpapakain tayo sa ating mga native chicken. So ayan na po sila. So minsan masarap magpakain ng ating mga alaga, pero minsan din nakakalungkot kasi hindi rin siguro sa mga nakaka-relate dyan, kasi minsan din pag mga ganito kasi na ang ating mga native ay nakawala lang, siyempre gumagala yan kung saan-saan lang sila napapadpad. Kaya minsan nakakalungkot man, pero ganun po talaga sa pagmamanukan. So meron din talagang mga hindi ko maintindihan na mga isip ng ibang tao, kasi minsan po nawawala po yung ating mga alaga. So okay lang yan, kaparte na siguro yun ng pag-aalaga din. Kaya shout out din sa mga kagaya ko din na nag-aalaga ng manok, na pag pwede na yung manok minsan hindi mo na makita. So kaya nag-aalaga tayo ng manok kasi siyempre para meron din tayong pang-ulam, ganon. Pero minsan iba yung nag-uulam. Pero okay lang yun, mas marami pang kapalit. Baka natira na. So nag-enjoy tayo dyan na nagpapakain ng ating mga manok. Ayan, so nakakaano din, nakakawili din. Sana lumaki sila, sana hindi sila dapuan ng sakit. Wala sanang ngayon, walang dumapon na peste ng mga manok, kasi once na nagkaroon yon, wala na tayong magagawa doon, kasi unti-unti na talaga silang mauubos lahat, magkakamatay sila. Yan, sana mapalaki sila at pwede na rin makapag-ulam. Ayan, so ito rin po yung ating mga sisiw. Ayan, magtataka kayo, ang dami niyang anak, no? Pero hindi niya anak yan lahat. Bali parang tatlo yata silang may anak dyan. Tatlong inahin ang may-ari dyan. So bali siya lang yung nag-ampon. Kasi hindi na tayo nag-iilaw, kasi siyempre magastos din. Kaya ganyan na lang yung diskarte natin. Then ito naman yung ating mga ganso. Yan. Bali yung nakaraang vlog natin, 5 yan.
yung maliliit, kaso tatlo na lang sila natira kasi yung isa namatay, tapos yung isang inahin saka isang maliit is kinatay natin nung nakaraan nung dumating yung ating mga kapatid. Tapos ito rin yung update po sa ating mga pato. Yan, meron tayong ulit na napalabas na mga sisil nila. Yung nabili kasi natin noon na 10, bali 5 lang yung nag-survive yata. 5 lang yung napalaki natin, tapos nakapag-anak naman sila. Kaya meron na naman tayong napalabas na 8. So sana lumaki sila, hindi sila mamatay, para at least mapakinabangan din natin. Ito yung mga ginagawa namin sa aming backyard, nag-aalaga ng mga hayop. Yan, pero ano lang sa ngayon kasi hindi pa man tayo masyadong malaki kasi pa lang, nagsisimula pa lang, kaya puro muna, labas muna lahat. Kumbaga sa gastos sa feeds, sa mga maintenance nila. Ayan. So at least minsan nakakapag-ulam, nakakapag-katay na din ng pang-ulam. Ganun lang po muna sa ngayon. So ayan po yung daily routine po ng aking asawa, kasi syempre hindi ko naman po kayang gawin yung mga yan. So ayan, napapakain po sa ating mga alaga, pero minsan hirap din sila sa pagkain, lalo ngayon hirapan tayo sa pambili ng feeds nila pa. So ngayon naman puntahan natin yung ating camping dun sa likod. So dito lang tinatali ni Mrs. yung ating mga kambing. Ayan, ang kinakain nila dyan yung mga dahon na nalalaglag, tapos kinukuha na lang muna sila ng dahon. Kasi sa ngayon kasi may pahirapan pa yung pagkain nila, kasi ang mga bukid ngayon may mga tanim pa. Siguro pag tapos na yung yan, pwede na silang ilagay dun sa bukidan. Ay, up. Bito. Ayan, hinihila ko yun siya. Sakalin. Si Bito. Halika na. Lapit ka sa akin. Lapit na. Halika na. Nung nakaraan pala ikwento ko sa inyo, kaya kaya medyo nag-alangan na din akong ipatali siya dun sa may baba namin, kasi may mga damo-damo naman doon. Kaso lang nung nakaraan daw na nilagay ni Mrs. doon, meron daw 2 lalaki na hindi niya kilala, na kunwari daw na nagtatanong kung binibenta po yung aming mga kambing. Kasi meron po kasing cases ngayon dito sa amin na nanakaw po yung mga kambing nila, lahat kinuha, pati yung mga laga nilang pato, mga manok, tapos spray gun pa, pati yun pinatulan. Kaya sabi ko sa kanya, tingnan mo yung kambing natin, mas magandang dalhin mo na lang doon sa taas, kasi mas maganda yung mag-secure tayo, kasi sa panahon ngayon talagang hindi na natin maano yung mga isip ng tao. Kaya yon. So ayun, after days, yan, umulan na, yan, safe na sila, yan po yung nila, safe na safe sila dyan sa kulungan nila. So sa ngayon, ito po yung update po namin sa inyo, sa aming mga alaga, at maraming salamat po sa patuloy po na support, at sana patuloy niyo pong suportahan ang aking mga ina-upload na mga videos. Yan, and sa akin din pong Facebook page at YouTube channel. Ayan, sana po masuportahan niyo po. And maraming salamat, and God bless po. Ingat po tayong lahat.